Wala po akong alam. Tanggi ng bodyguard. Huminga ng malalim si Angelina at hindi mapakaling tinignan ang kanyang paligid. Kung tamang pagkakaalala niya, eto yung recital na sinasabi ni Teresa sa kanya kanina. Pero, hindi nga ba siya pumayag kay Teresa, di ba? Anong ginagawa niya dito? Isa pa, magkasama sila ni Benjamin. Siguradong sobra-sobrang panunukso ang matatanggap niya mula kay Teresa kapag nakita siya nito sa concert hall. Pawis na pawis ang mga palad ni Angelina sa sobrang kaba. Pinagdadasal niya na sana wag silang mapagnagpo ni Teresa. Siguro imposible namang magkatabi kami mamaya, di ba? Sa dami ng mga taong to? Oo, tama. Imposible. Ni-reserve ni Charles ang buong front row para kay Benjamin. At nang sandaling pumasok ito sa hall, kitang-kita kaagad ni Angelina. Kagaya ng inaasahan, mag-isa lang ito at aura pa lang nito ay matatakot na ang kahit sino na lumapit. At dahil hindi pa nag-uumpisa ang concert, nag-scroll-scroll muna ito sa phone nito. Pakiramdam ni Angelina ay parang nakadikit ang sapatos niya sa sahig. Hindi siya makagalaw. Masyadong pansinin si Benjamin. Ano ba kasing naisip niya? Bakit ba in-invite niya pa ako sa isang recital? Nakalimutan na ba niya kung paano niya ako pinahiya kagabi? Dahil sa naging relasyon namin ni Clarence noon, sinabi ko rin sa kanya na interesado ako sa arts pero tinawanan niya lang ako. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Galaw, nakakagulat na sabi ng bodyguard nang makita nito nakatayo lang si Angelina. Medyo giniginaw ako. Pwede ko bang hiramin yung jacket mo? Magalang na tanong ni Angelina habang nakatingin sa itim na suit ng bodyguard. Walang bakas ng anumang emosyon. Hinubad ng bodyguard ang suit nito. Nang makita ni Angelina ang mga nakasukbit na armas sa katawan ng bodyguard, sobrang kinilabutan siya kaya dali-dali siyang tumakbo papunta kay Benjamin. Nang makarating na siya sa pwesto nito, medyo nag-alangan pa siya ng ilang segundo bago siya bupo na may dalawang upuan na nakapagitan. Kumunit ang noo ni Benjamin na makitang mga bakanting upuan. Iniiwasan niya ba ako? Mainit kasi dyan, paliwanag ni Angelina. Anong sinasabi mo? Hindi ba sabi mo kanina giniginaw ka? Sabat ng bodyguard. Huminga ng malalim sa Angelina at naiilang na sumagot. Bakit ba ang daldal mo? Yung mga bodyguard yung napapanood ko sa TV, hindi naman ganyan. Sobrang tahimik lang nila eh. Pwede ba ilaan mo na lang lahat ng lakas mo sa pagprotekta sa boss mo? Hindi nakapagsalita ang bodyguard. Hay, nakakainis talaga tong babaeng to. Tinignan ni Benjamin ng masama ang bodyguard at inutusan. Lumayo ka. Walang reklamong lumayo ang bodyguard at mupo sa pinakadulo. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Angelina. Huminga siya ng malalim para kumalma. Pero may biglang pumasok sa isip niya. Hinubad niya ang suot niyang coat at tinupito ng maayos bago niya ilagay sa upuan na nasa pagitan nila ni Benjamin. Nilagay niyang kanyang buhok at sinubukan niya magtago gamit ang kanyang buhok. Yun na lang kasi ang naisip niyang paraan para hindi na niya maagaw ang atensyon ni Teresa. Nakatingin lang si Benjamin kay Angelina na para bang binabasa niya kung anong iniisip nito. Hinubad niya ang coat niya para makita kung gaano siya ka-sexy. Naglugay ba siya para magpa-cute sa akin? Halata namang inaakit niya ako. Angelina, sabi ni Benjamin. Huwag mo akong kausapin. Pinatahimik ni Angelina si Benjamin. Nandito yung kaibigan ko. Ayoko makita niya na nandito ako. Hindi nagustuhan ni Benjamin ang sinabi ni Angelina at sa puntong ito ay nag-umpisa na siyang mainis. Ang kaninang kalmado niyang mga mata ay nabahira ng inis. Natawa si Benjamin. Bakit ayaw ni Angelina na makita kami na kaibigan niya? Nahihiya ba siya na may makaalam na magkasama kami? Hindi nagtagal, nag-umpisa na ang recital at doon lang kumalma si Angelina. Mabuti na lang at hindi siya nakita ni Teresa. Iniisip niya kung saan kaya ito umupo. Titingin pa lang sana siya sa kanyang kaliwat kanan para hanapin ito nang maaninag niya ito kagad na nakaupo sa pang-5 row, kasamang isa nitong kaibigan. Sino ba yung mga nakaupo sa harapan? 3 lang sila oh. Nakakainis naman. Ang dami pa sana pwedeng upo dyan eh. Inis na sabi ni Teresa sa kanyang kaibigan. Naku, malamang sobrang yaman yan. Tayo nga dito sa pang-5 row mahigit $150 na ang binayad natin. Paano pa kaya yung nasa harapan? Nakikita mo yung lalaki nasa gitna? Sa tingin ko, nireserve niya yung buong row na yan. At yung babaeng katabi niya siguro anak or asawa niya yan.
At yung malaking tao na yun feeling ko bodyguard nila. Sumang-ayon si Teresa sa sinabi ng kaibigan niya. Teka, yung babaeng nakaupo sa left side, parang kamukha yun ng best friend ko. Nagtatakang tanong ni Teresa sa sarili niya habang nakatitig sa likod ni Angelina. Ha? Paano mo naman nasabi nakatalikod naman yan? Natatawang tanong ng kaibigan niya. Ano ka ba? Anong klaseng best friend ako kung hindi ko siya makikilala kagad? Kilalang kilala ko yun mula ulo hanggang paa. Habang mas tinitignan ni Teresa ang nakatalikod na babae. Lalo siyang nakakasiguro na si Angelina ngayon. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang phone para kunin ito ng picture. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng mag-picture sa loob ng concert hall. Mamaya mapalabas tayong dalawa sa ginagawa mo eh. Nairitang sabi ng kaibigan. Ha? Hayaan mo na. Hindi pa naman nag-uumpisa ah. Habang nagsasalita, dali-daling sinend ni Teresa picture kay Angelina. Nag-vibrate kaagad ang phone ni Angelina at nang silipin niya to, ay bumungad sa kanyang message ni Teresa. Teresa, Angelina, tingnan mo, kamukhang kamukha mo oh. Nang sandaling yun, pakiramdam ni Angelina ay lalabas ang puso niya sa kanyang dibdib. Dali-dali siyang bumaba para hindi na siya makita nito. Nang makita ni Benjamin ang ginawa ni Angelina, napatingin ito sa likod nito. Shit, ang gwapo! Kinikilig na sabi ni Teresa nang sandaling makita ang mukha ni Benjamin. Shit, si Benjamin Ilagan yan, sabi ng kaibigan. Yan si Benjamin Ilagan? Oo, parang nakalimutan mo ata na business major tong kausap mo. Kilala ko siya at sigurado ako na si Benjamin Ilagan yan. Kung si Benjamin Ilagan pala yan, imposible nga na si Angelina ang katabi niya, nanghihinayang na sabi ni Teresa. Muli nag-text siya kay Angelina. Teresa, ay, imposible ikaw pala yung picture na yan. Si Benjamin Ilagan ang katabi niya. Kilala mo ba kung sino yun? Sobrang yaman at hot ng taong yun. At nagkatinginan kami. Hindi ako makahinga. OMG! Nang mabasa ni Angelina ang text ni Teresa, hindi niya napigilan ang sarili niya na silipin si Benjamin. Sobrang hot? Parang hindi naman. Hindi nagtagal, nag-send na naman si Teresa ng text kay Angelina. Teresa, plano ng friend ko na magpa-picture sa kanya. Parang gusto ko rin. Ano sa palagay mo? Papayag kaya siya? Pakiramdam ni Angelina ay may apoy ang hawak niyang phone. Benjamin, pabulong na tawag ni Angelina. Nagugutom ako. Kain naman tayo. Mukhang mahuhuli siya ni Teresa kung hindi pa sila aalis ngayon. Habang mas iniisip niya ang mga pwedeng mangyari, lalo siyang natatakot. Pero bago pa man din makasagot si Benjamin, dali-daling kinuha ni Angelina ang coat at sa kanyang kabilang kamay naman ay hinatak niya palabas ng hall si Benjamin. Sobrang bilis maglakad ni Angelina kaya walang 10 minuto ay nasa labas na sila. Etong unang pagkakataon na may dinala ang isang Benjamin Ilagan sa recital. Wala naman talaga siyang interes sa mga ganitong bagay, pero dahil sa gusto niya sanang mapasaya si Angelina, pumunta siya. Sa katayuan niya, imposibleng walang makakilala sa kanya at kahit pa saan siya pumunta, ay siguradong pagkakaguluhan siya. Hindi lang sa hindi na-appreciate ni Angelina ang ginawa niya para rito, mukhang hiyang-hiya pa ito na makita silang magkasama. Sobrang sampal sa isang Benjamin ang ginawa ni Angelina. Pagkalabas nila sa concert hall, pumiglas si Benjamin sa pagkakahawak ni Angelina at galit na tumalikod at naglakad papalayo. At noong puntong yon, lang na-realize ni Angelina ang ginawa niya at wala na siya ibang nagawa, kundi ang tignan ng likod nito habang papalayo ito. Eto bang pagyayaya niya sa akin sa recital na parang date? Pero kung ganun, di ba dapat tama lang na pag-usapan muna namin kung saan kami magde-date? Gusto niya ba akong i-surprise? Habang iniisip yun ni Angelina, lalo lang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi kaya, na-in love na talaga sa akin si Benjamin? Kasi kung hindi, bakit naman siya magsasayang ng oras para sa isang kagaya ko? Hindi maipaliwanag ni Angelina kung anong nararamdaman niya. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at halos lalabas ng puso niya mula sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Mahigit 3 buwan na siyang buntis. Binabantayan niyang maigi ang kanyang diet kaya hanggang ngayon ay wala pa ring baby bump na makita sa kanya. Sa tansya niya may tatago niya pa rin siguro ang kanyang tiyan kahit pa sa ika-5 o ika-6 na buwan niya, basta maluluwag na damit lang ang isusuot niya. Ano kayang mangyayari sa kabuanan ko? Siyempre kahit nagaano ako kapayat, imposibleng may tatago kong tiyan ko. At walang makapansin dito kahit isang tao lang,
bago ako manganak. At kung sa mansyon pa rin ni Benjamin ako nakatira sa mga oras na yun, siguradong mahuli niya ako. Naglakad-lakad si Angelina sa kalsada, hawak ang kanyang jacket. Sobrang nipis ng t-shirt na suot niya, pero para bang hindi niya alintana ang lamig. Sobrang nalilito na siya sa nararamdaman niya para kay Benjamin. Parehong-pareho sa sagot na binigay niya rito kagabi. Hindi niya alam kung paano niya mamahalin si Benjamin kasi sa totoo lang, hanggang ngayon ay galit pa rin siya doon sa mapangmataas at mayabang na Benjamin na nakilala niya. Pero hindi niya rin naman masabi na wala siyang nararamdaman dito. Dahil kung magkaganon ay parang niloloko niya lang din ang sarili niya. Siguro nahihiya at naduduwag lang siyang umamin. Yung mga batang nasa sinapupunan niya ang tumatayo sa pagitan nilang dalawa. Kung gusto niyang mabuhay ang mga anak nila, kailangan niyang iwanan to. Tao lang siya, hindi siya robot na walang pakiramdam kaya hindi maatim ng kalooban niya. Na may mga inosenteng batang madadamay at hindi lang yun. Sino-sino ang mga batang yun dahil ang mga anak niyang mga yon. Kung kailan siya eksaktong nahulog kay Benjamin, hindi niya rin alam. Ang alam niya lang ay galit na galit siya rito noon dahil pinipilit siya nitong magpalaglag. Pagka-uwi ni Angelina noong gabing iyon, nilapag niya sa coffee table sa sala ang regalong dala niya. Mrs. Bustamante, para po kay Benjamin to. Pakisabi na lang po pagka-uwi niya, habilin ni Angelina. Abot tengang ngiti ni Mrs. Bustamante. Tama, magiging magaan ang lahat kapag okay kayo. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano at mag-focus ka na lang sa sarili mo at kay Master. May punto naman si Mrs. Bustamante, pero hindi dito interesado si Angelina kaya walang emosyon siyang binagong usapan. Medyo nagugutom ako. Sakto, nakahanda ng gabihan. Kumain ka kaya muna ng konti pero pagdating ni Master Benjamin, kumain ka ulit para sabayan siya. Okay lang ba? Tanong ni Mrs. Bustamante. Dali-daling umiling si Angelina at tumanggi. Galit siya sa akin kaya mas maigi kung wag na lang kami magsabay kumain. Hindi alam ng Mrs. Bustamante kung anong isasagot niya. Ano na namang ginawa ni Angelina para magalit si Master Benjamin? Oo, hindi mo makikitang masaya si Benjamin. Pero hanggat di simula doon lahat, hindi naman niya basta-basta nagagalit kung hindi naman talaga nakakagalit. Biyernes ngayong araw, kaya sabi kang lahat ng empleyado sa Sterling Group na umuwi. Pero kakaiba si Benjamin. Pumasok pa talaga siya at mukhang wala itong balak na umuwi niya yung gabi. Alas 5 ng hapon na dumating siya sa office. Sobrang nakakasindak ang aura niya, kaya wala ni isang may lakas ng loob na kausapin siya. Nagtrabaho lang siya hanggang pasado alas 6:30. Tinawagan ni Charles si Glenn para humingi ng tulong. Hindi siya makauwi hanggat nandoon si Benjamin. Isa pa, sobrang parang aatakihin siya sa puso sa sobrang kaba. Akala ko ba pumunta siya sa recital ni Angelina? Tapos na ba yun? Bakit nandito na siya sa office? Hindi kaya. Hindi siya sinipot ni Angelina? O kaya naman, nag-away sila doon. Hindi nagtagal dumating na rin si Glenn. Pinaliwanag ni Charles kay Glenn ang nangyari sa labas ng opisina ni Benjamin. Sa tingin ko, ininis na naman niya si Master. Gusto ko talagang makita yung Angelina Montenegro na yan eh. Palagay ko, may problema talaga yung taong yun. Talaga lang ha? Sa lahat ng pwede niyang inisin, si boss pa talaga. At araw-araw pa. Naiinis na sabi ni Charles. Naku, palagay ko, modus operandi to ni Angelina na yun. Minsan kasi pre, mas maganda na nanlalaban din sa agos, o di ba? Walang kahit sinong may kayang bumangga kay Benjamin. Siya lang ang namumukod tangit para sa akin, mukhang maganda na may gumagawa nun kay Master. Sagot ni Glenn. Ano ka ba? Kahit ang pinakamabait na tao sa mundo, magagalit din kapag palaging iniinis. Maliban na lang kung masokista pala si Mr. Ilagan. Pagtanggi ni Charles. Sakto habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagbukas ang pintuan ng opisina at lumabas si Benjamin. Kaya nagmamadali kinalalayan ni Glenn at Charles si Benjamin. Mr. Ilagan, kaya niyo na po bang tumayo? Hindi niyo na po ba kailangan ng wheelchair niyo? Magalang na tanong ni Charles. Alam niya kung bakit hindi ginamit ni Benjamin ang wheelchair nito ngayon at yun ay dahil ayaw nito ng anumang sagabal sa date nito kay Angelina. At kahit siya rin naman siguro, hindi niya gugustuhin makipag-date habang nakaupo sa wheelchair. Kaya nakakainis talaga na binaliwala lang yun ni Angelina na yun ang lahat ng ginawa ng boss niya. Hinawi ni Benjamin sina Glenn at Charles at kagaya ng nakasanayan,
Mukha itong galit. Ayos lang ako. Gusto mong iminom? Tara, yaya ni Glenn sabay hawak sa braso ni Benjamin. Nandito rin pala sa malapit si Cesar Chavez. Isama na natin siya. Base sa itsura ni Benjamin, alam ni Glenn na sobrang init ng ulo nito. Si Cesar ang nakatatandang kapatid ni China. Si Glenn ang tumawag kay Cesar nang minsang galitin ni China si Benjamin. Nakabase ang business ng pamilyang Chavez sa Rosaka City. Bilang tagapagmana ng Chavez Empire, madalas nakabase si Cesar sa Rosacos at saktong dumalaw ito ngayon. Pero makalipas ang ilang segundong pananahimik, sumagot si Benjamin isang walang emosyon na. Hindi. Naglakad siya papunta sa elevator. Pero syempre medyo mabagal na siya maglakad kasi ngayon na lang ulit talaga siya nakapaglakad. Kahit napalpak ang love life niya. At least, mabilis na nagre-recover ang mga binti niya. 7:30 na ng gabi. Nang makauwi si Benjamin, nagmamadaling sinalubong ni Mrs. Bustamante si Benjamin dala ang regalo ni Angelina. Master Benjamin, pinabibigay po ni Madam Angelina. Medyo mabigat ang kahon kaya medyo napaisip si Benjamin kung anong laman nito. Nakauwi na ba siya? Tanong ni Benjamin. Opo, dumiretso po kaagad siya sa kwarto niya pagkatapos niya mag-dinner para daw po tapusin ang thesis niya. Kumunot ang noon ni Benjamin at tinignan ang regalong hawak niya. Kaya niya ba ako binilhan ng regalo ay dahil na-realize niya kung anong ginawa niya sa akin kanina? Sa bagay, lahat naman ata ng tao deserve ang second chance. Medyo nabawasan ang inis ni Benjamin dahil sa regalo ni Angelina. Dahan-dahang binuksan ni Benjamin ang regalo at isang librong bumungad sa kanya. Agaw pansin ang title ng libro. Ito ay The Art of Anger Management. At ang picture nito sa cover ay isang tumpok ng ginseng plant. Kumunot ng sobra ang noon ni Benjamin. Ganito ba talaga mag-sorry si Angelina? Sa tingin niya ba nakakatawa to? Nagsusorry ba talaga siya o pinapamukha niyang mababaw akong tao at gusto niya talaga akong sagadin? Maging si Mrs. Bustamante na aboteng ang ngiti ay sobrang nagulat na makita ang title ng libro. Puring-puri pa naman siya kay Angelina kanina. Tatawagin ko po si Madam Angelina nang maipaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng regalo niya. Sigurado po kung wala naman siyang ibang ibig sabihin. Siguro gustong ipagtanggol si Angelina. Wag na, galit na galit ni Benjamin. Sabay balibag ng libro sa lamesa. Napatalon sa gulat si Angelina nang marinig niya sa kanyang kwarto ang kumusyon sa baba. May rason siya kung bakit niya yun binigay kay Benjamin. Nirecommend yun sa kanya ng professor niya at nabasa na niya yun. Pinapaliwanag ng libro na yon ang koneksyon ng mental at physical health at sa naisip niya lang na baka makatulong yun kay Benjamin. Tinulungan siya nito na maging open-minded dahil ayon sa nabasa niya, ang pagiging open-minded ay nakakatulong sa emotional health ng isang tao. Base sa nabasa niya, bukod sa masahaba ang buhay ng mga taong madaling magalit, hindi rin ito basta-bastang magkakasakit. O diba, ang ganda? Ano kaya nakakagalit dun? Nagagalit ba siya kasi mumurahin lang yun? Wala naman kasi ako masyadong pera, kaya hindi ko kayang bumili ng mahal. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Angelina at hindi siya mapakali. Iniisip niya kung bababa siya para kausapin si Benjamin o wag na muna. Pero bago pa man siya makagawa ng desisyon, ay biglang nagbukas ng malakas ang pintuan ng kwarto niya at galit na pumasok si Benjamin. Biglang pinagpawisan ng malamig si Angelina. Sa sobrang kaba, dali-dali niyang pinatay ang kanyang laptop. At syempre, hindi niya naman gagawin yun kung thesis niyang kanyang ginagawa. Dahil sa mga bagay na bumabagabag sa kanya simula kanina pa, naisipan niyang gumawa ng plano. At yung planong yun ay ang makipag-divorce sa loob ng susunod na 3 buwan. Iniisip ni Angelina na kailangan nilang ma-divorce ni Benjamin bago siya mag 7 months. Yun lang ang naisip niya para umabot siya sa huli niyang trimester at maipanganak niya ng walang inaalala ang kambal. Kung sakali namang hindi sumang-ayon sa kanyang tadhana at hindi sila makapag-divorce, ang huli niyang naisip ay bigla na lang siyang maglalaho na parang isang bula. Pero yun na sigurong worst case scenario. Ang Avonsville na ang kanyang tahanan at kung siyang masusunod, ayaw niyang umalis dito at dito niya gustong palakihin ang kambal. Kaya nang biglang pumasok si Benjamin, gulat na gulat siya at nagmamadaling pinatay ang kanyang laptop. Pero wala naman sigurong interes si Benjamin sa thesis niya, di ba? Mas maigi na nag-iingat pa rin.
Halata sa itsura ni Benjamin ang sobrang galit kaya tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at lumapit dito. Hindi mo ba nagustuhan yung librong binigay ko sa'yo? Natatakot na tanong ni Angelina. Huwag mo naman sanang maliitin yun, ang ganda kaya nun. Mababasa mo dun lahat ng uri kung paano maging healthy ang isang tao. Professor kong nagsulat nun at kilalang kilala siyang professor. Alam mo ba yon? Tuloy-tuloy na nagsalita si Angelina habang naglalakad papunta sa sala para kunin ang libro. Sa sobrang seryoso ng pagpapaliwanag ni Angelina, hindi na nakapagsalita si Benjamin. Kapag wala kang ginagawa, basahin mo to. Kahit saang chapter ka mag-umpisa, may mapupulot kang aral. Pagpapatuloy ni Angelina. Maganda ba talaga yan? Parang gusto ko tuloy bumili rin para sa akin. Singit ni Mrs. Bustamante para gumaan ang eksena. Sige, ibibili kita bukas. Nakangiting sabi ni Angelina. Uy, ano ka ba? Wag na, ako na lang. Pagtanggi ni Mrs. Bustamante. Okay lang, hindi naman tumahal eh. Sale ngayon sa bookstore kaya nabili ko lang ito ng kalahating dolyar. At muling nawala na naman ang ngiti sa mukha ni Mrs. Bustamante nang sabihin ni Angelina ang presyo ng libro. Sa totoo lang, wala na mapakialam si Mrs. Bustamante kung mumurahin lang ang libro. Ang kanya lang ay nahihiya siya para kay Angelina. Oo, nandun na tayo sa nagbigay siya ng regalo dahil ginalit niya si Benjamin. Pero bakit naman bumili siya ng libro na hindi man lang umabot sa $1? Sale na nga, sinabi niya pa kung gaano kamura. Nang sandaling yon, naramdaman kagad ni Angelina na biglang naging awkward ang paligid. Huminga siya ng malalim at kinuha ang karton. Pero itong gift box na to, hindi kaya tumura. Mas mahal pa nga to kaysa dun sa mismong libro eh. Oo nga, kahit na mas mahal yung gift box kaysa sa librong binili niya, halata naman sa itsura nito na hindi pa rin ito ganun kamahal. Ah, sige madam. Salamat. Mauna na po ako para maghanda ng gabihan ni Master Benjamin. Nagmamadaling sabi ni Mrs. Bustamante sabay takbo pabalik sa kusina. Tinignan ni Angelina si Benjamin. Hindi na ito mukhang galit kagaya ng kanina. Hindi na galit si Benjamin at wala na rin siya sa mood para awayin si Angelina. Hindi niya alam kung paano siya magre-react sa regalo nito sa kanya na hindi pa pala umabot sa $1.